Ang pangalan ko ay Elena Reyes. Sa gabi ng aking kaarawan sa isang pribadong silid, sa isang marangyang kainan sa sentro ng lungsod, ang asawa ko ay nakatayo sa ulo ng mahabang mesa, hawak ang baso at nakangiti sa 40 sa kanyang pinakamalapit na kaibigan at kasamahan. "Binabati kita, bagsak," anya, nakatingin ng diretso sa akin. "Tapos na tayo." Pumutok ang silid sa halakhakan, ang uri na nagmumula sa mga taong naghihintay sa punchline. Nagkatuktokan ang mga baso. May sumigaw. Sa kanyang kanan ay nakaupo ang babaeng nakakasama niya sa loob ng ilang buwan. Ang kanyang kamay ay nakapatong ng mahina sa kanyang braso na parang nararapat doon. Hindi ako umiyak. Hindi ako tumayo at sumigaw. Kinuha ko lang ang aking pitaka, naglabas ng isang itim na sobre, at itinulak ito sa makintab na kahoy patungo sa kanya. "Bago kayong lahat magdiwang," sabi ko, ang boses ko ay matatag at sapat na tahimik upang marinig ng buong silid. "Baka gusto mong ipaliwanag sa iyong mga kapatid kung bakit naglaho ang kanilang matrikula, sa iyong mga magulang kung bakit mawawala ang kanilang bahay at mga sasakyan ngayong gabi, at sa iyong mga kasosyo kung bakit babagsak ang kumpanya bago dumating ang tseke." Tumayo ako pagkatapos, tinataguyod ang aking damit at lumabas habang nagsimulang tumunog ang mga unang telepono. Iyon ang sandaling nagsimulang gumuho ang lahat ng kanyang itinayo. Ngunit upang maunawaan kung paano ako nakarating doon, kung paano ako nakaupo sa mesa na iyon na ang puso ko ay kakaibang kalmado, kailangan mong malaman kung ano ang naramdaman ng mga taon bago iyon. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas, pinalaki ng isang ina na nagtatrabaho ng 2 shift sa ospital upang mapanatiling bukas ang mga ilaw pagkatapos mamatay ang aking ama noong bata pa. Maaga kong natutunan na ang pagiging matalino at tahimik ay nagpapanatiling ligtas sa iyo. Pinahintulutan ka nitong manood, makinig at alamin ang mga bagay-bagay bago pa mapansin ng sinuman na nandoon ka sa silid. Ang katahimikan na iyon ay sumunod sa akin hanggang sa graduate school kung saan ibinuhos ko ang aking sarili sa code at mga numero nagtatayo ng mga modelo na maaaring magbasa sa kaguluhan ng mga merkado at hanapin ang nakatagong kaayusan sa loob ng mga ito. Doon ko nakilala si Ricardo Cruz. Siya ay kaakit-akit sa paraan na kadalasang ganoon ang mga ambisyosong lalaki, puno ng mga malalaking plano, mabilis sa mga papuri, palaging tumitingin sa susunod na silid na gusto niyang angkinin. Nang pinag-usapan niya ang tungkol sa pagbuo ng isang bagay na mahusay ng magkasama, pinaniwalaan ko siya. Nang kami ay ikinasal, inisip ko na ang pakikipagtulungan ay nangangahulugan ng pagbabahagi ng timbang, hindi pagdadala nito ng nag-iisa habang siya ang nagdadala ng kredito. Nanirahan kami sa isang malaking bahay sa mga suburb malapit sa Quezon City. Ang uri ng may matataas na bintana at maayos na mga damuhan na nag-anunsyo ng tagumpay bago ka pa makapasok sa loob. Araw-araw sa loob ng maraming taon, nagigising ako ng maaga upang gawin ang kape niya sa paraang gusto niya. Itim na matapang, ibinubuhos sa parehong tasa sa eksaktong tamang temperatura. Nilatag ko ang kanyang mga kamiseta, pinlansya at perpekto, habang natutulog siya na nakatalikod sa akin sa kanyang bahagi ng kama. Ang distansya sa pagitan namin ay lumaki ng paunti-unti hanggang sa ang kutsyon ay naramdaman na parang isang kontinente. Sa araw, nagtrabaho ako sa tabi niya sa kumpanya na itinatag niya, Cruz and Associates. Ang hindi alam ng sino man sa mga opisina ng salamin na yon, kung ano ang hindi ko ipinakita sa sino man, ay ang sistemang prediktibo na nagtutulak sa bawat kapaki-pakinabang na kalakalan ay nagmula sa akin. Itinayo ko ito sa mga gabing-gabi sa aming opisina sa bahay. Mga linya ng code na isinulat habang dumadalo si Ricardo sa mga hapunan at mga paglilibot sa golf, nakikipagkamay at nagsasabi ng mga kwento tungkol sa kanyang pananaw. Sa mga mamumuhunan, siya ang henyo. Sa akin siya ang lalaking nagpakilala sa akin bilang asawa ko, Elena. Siya ang humahawak ng pag-i-schedule at pinapanatiling maayos ang mga bagay. Ngumiti ako nang sinabi niya ito. Pinupunan ko ang mga tasa ng kape sa mga presentasyon. Nanahimik ako nang ipinaliwanag niya ang aking trabaho sa mga salitang isinaulo niya, ngunit hindi talaga naunawaan.
At sa mahabang panahon, sinabi ko sa aking sarili na iyon ang pag-ibig. Ginagawang maliit ang aking sarili upang maramdaman niya na malaki. Sa pagbabalik tanaw, iyon ang unang kasinungalingan na hinayaan kong mabuhay sa loob ko. Ngunit ang mga kasinungalingan ay may bigat at sa kalaunan ay nagsisimula silang manindigan hanggang sa magpasya ang isang bagay sa loob mo na sapat ka nang nagdala. Ang unang bitak sa Riles ay lumitaw sa isang tahimik na umaga, ilang buwan bago ang kaarawan ko. Bumaba si Ricardo, bihis na para sa araw, ang kanyang telepono sa isang kamay at isang kalahating kinain na piraso ng toast sa kabilang banda. Nilagay ko ang kanyang kape sa isla tulad ng palagi kong ginagawa, ngunit halos hindi niya ito sinulyapan. Kailangan kita sa opisina ng maaga, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa screen. Malaking tanghalian ng mamumuhunan. Siguraduhin na handa ang conference room. Oo naman, sagot ko. Ang mga salita ay automatiko. Ang hindi ko sinabi ay nagpuyat ako hanggang sa mga unang oras na pinipino ang sistema na nagbigay daan sa mga mamumuhunan na iyon na patuloy na magbigay sa amin ng pera. Ang algorithm na aking itinayo, ang aking tahimik na pagkahumaling sa loob ng maraming taon, ay makakapansin ng mga pattern na walang ibang nakakita. Iyon ang dahilan kung bakit mabilis na lumago ang Cruz & Associates. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga silid na puno ng mga lalaki sa mamahaling suit ay nakinig ng magsalita si Ricardo. Ngunit sa kanyang pagkukuwento, ito ay palaging kanyang pananaw. Nang hapon na iyon, habang nag-aayos ng mga folder sa conference room, narinig ko ang dalawa sa mga bagong ehekutibo na nag-uusap sa pasilyo. Dadala siya ng kanyang dating kaibigan sa kolehiyo bilang chief strategist, sabi ng isa. Panahon na. Tumawa ang isa pa. At kumusta naman siya? Gumaganap pa rin bilang katulong. Hindi nila ako nakita sa salamin. Nakatayo ako roon na may mga leather portfolio sa aking mga braso. Nararamdaman ang bigat ng pagiging tinalakay tulad ng kasangkapan na nagtagal sa kanyang layunin. Pagkalipas ng linggong iyon, habang nagba-backup ng mga file sa bahay, isang bagay na iginiit ni Ricardo para sa seguridad, natagpuan ko ang folder. Ito ay nakabaon ng malalim, minarkahan lamang na reorg. Sa loob ay may mga draft, mga bagong chart ng org na may Ricardo sa itaas, ang kanyang kaibigan sa kolehiyo sa isang kilalang papel at ang pangalan ko ay wala kahit saan. Hindi sa operasyon, hindi sa teknolohiya, hindi man lang bilang suporta. Merong isang memo tungkol sa pag-streamline, pagputol ng mga redundant na posisyon pagkatapos malutas ang ilang personal na bagay. Mga personal na bagay. Umupo ako pabalik sa upuan ng mesa. Ang bahay ay tahimik sa paligid ko at nakaramdam ako ng isang bagay na malamig na tumira sa aking dibdib. Hindi naman eksakto ang pagkabigla, mas parang pagkilala. Ang mabagal na pagguho na aking nararamdaman sa loob ng maraming taon ay may patutunguhan at sa wakas ay nakikita ko na ang mapa. Ilang araw pagkatapos nito, tumigil ako sa isang cafe malapit sa opisina para sa isang tahimik na tanghalian nang nag-iisa, isang bagay na bihirang kong gawin. Nag-order lang ako nang pumasok si Stephanie, ang katulong ni Ricardo, kasama ang isang babaeng hindi ko kilala. Umupo sila sa mesa sa likod ko. Hindi ko alam kung bakit ko kinuha ang aking telepono at nagsimulang mag-record. Siguro alam na ng ilang bahagi ng akin. Ayos na ang bagay tungkol sa kaarawan, sabi ni Stephanie. Ang kanyang boses ay nagdadala ng kapanapanabik na bulong na ginagamit ng mga tao kapag nagbabahagi sila ng isang bagay na juicy. Pribadong silid sa sentro ng lungsod, gusto niyang perpekto ito. Talaga bang nangyayari ito? Tanong ng kaibigan niya. Talaga naman. Pinaplano niya ito sa loob ng maraming buwan. Gumagalaw ng mga bagay-bagay. Tinitiyak na wala siyang maipaglalaban kapag tapos na ito. Kawawa naman ang iniisip pa rin niya na ito ay isang pagdiriwang. Tumawa sila ng mahina. Umupo akong napakatahimik. Ang aking sandwich ay hindi nagalaw habang nagpatuloy si Stephanie. Alam ng lahat ang tungkol kay Lourdes. Lourdes. Ang pangalan ay lumanding tulad ng isang bato sa tahimik na tubig. Binayaran ko ang bayarin na may nanginginig na mga kamay at naglakad sa mga block ng lungsod hanggang sa ang hangin ay naramdaman na sapat na manipis upang huminga. Nang gabing iyon, umuwi si Ricardo ng huli
Bahagyang naamoy ang pabango ng ibang tao. Hinagkan niya ang aking pisngi nang wala sa isip at nagtungo diretso sa shower. Tumayo ako sa kusina ng matagal, hawak ang isang baso ng tubig na hindi ko ininom. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ako kay Maria Santos, isang dating kaibigan mula sa graduate school na ngayon ay nagtatrabaho sa forensic accounting. Nagkita kami sa isang maliit na bar sa Wicker Park, malayo sa sinumang maaaring makakilala sa akin. Nakinig siya habang sinabi ko sa kanya ang lahat, ang mga file, ang narinig na pag-uusap, ang mabagal na paraan na ang aking mga kontribusyon ay nawawala mula sa mga materyales ng kumpanya. Nang matapos ako, sumandal siya at tumingin sa akin ng matatag. Hindi lang ito diborsyo, Elena. Ito ay isang labaha. Hindi kanya iiwan. Plano niyang tiyakin na walang makakaalala na ikaw ay bahagi ng anuman sa mga iyon. Tumango ako, nararamdaman ang katotohanan na tumira ng mas malalim. Sa pagmamaneho pa uwi ng gabing iyon, dumaan ako sa ilalim ng mga ilaw sa kalye at nakaramdam ng isang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi galit, hindi pa. Isang bagay na mas tahimik, isang desisyon. Ginugol ko ang mga taon sa paggawa ng aking sarili na hindi nakikita upang mapanatili ang kapayapaan. Ngayon, gagamitin ko ang parehong kawalan ng kakayahang makita upang protektahan ang akin. Sa mga linggo na sumunod, gumalaw ako sa aming bahay na parang isang anino, gumaganap ng mga gawain na tumukoy sa akin sa loob ng napakatagal na panahon. Kape sa umaga, mga file na nakaayos na ganito, tahimik na pagtango sa mga hapunan ng pamilya sa bahay ng kanyang mga magulang sa mga suburb. Ngunit sa loob, may isang bagay na bumubukas, isang tahimik na resolba na nakaramdam na parang paggising pagkatapos ng mahaba, walang panaginip na pagtulog. Nagsimula ako ng maliit. Isang gabi, pagkatapos matulog si Ricardo sa sopa na hawak pa rin ng kanyang telepono, ikinulong ko ang aking sarili sa banyo ng bisita sa itaas. Iyon lamang ang lugar sa bahay kung saan ang pinto ay kumalat ng walang mga katanungan. Umupo ako sa gilid ng tub, ang aking laptop ay balanse sa aking mga tuhod at nagsimulang itayo ang kailangan ko. Natutunan ko ang tungkol sa mga nakatagong istruktura noong mga taon na ang nakararaan na tinutulungan ang kanyang pamilya sa kanilang mga pamumuhunan, mga paraan upang maprotektahan ang mga asset, pagtali ng mga bagay-bagay nang hindi napapansin ng sinuman. Ngayon ay ibinalik ko ang kaalamang iyon sa loob. Gumawa ako ng isang serye ng mga tahimik na kumpanya, mga pangalan na humalo sa background, nakarehistro sa mga lugar kung saan ang mga bakas ng papel ay naglalaho sa hamog. Hindi pa sila mga armas, mga pananggalang lamang, mga lugar upang hawakan ang tunay na sa akin, ang code, ang mga ideya, ang mga piraso ng aking sarili na aking ibinigay. Isang gabi sa bahay ng kanyang mga magulang sa hapunan ng inihaw at alak, nag-toast sila na parang ito ay ambrosia. Nagreklamo ang kanyang ama tungkol sa mga rate sa kanilang utang sa bahay lawa. Tumingala ako mula sa aking plato kung saan itinatago ko ang pagkain sa halip na kainin ito. Kilala ko ang ilang tao mula sa aking lumang network, sabi ko ng mahina. Hawakan nila ang mga ganitong bagay. Mas mahusay na mga termino kung interesado ka. Tinaasan ng kanyang ina ang kilay. Ang unang pagkakataon na tumingin siya sa akin na parabang alam ko ang isang bagay na nagkakahalaga ng pakikinig. Talaga? Anong uri? Mga patas? Sagot ko, pinanatili ang aking boses na pantay. Para sa mga pamilya tulad ng sayo. Kumagat sila sa pain. Isang linggo pagkatapos, ang mga papeles ay dumaan ng walang kamali sa ibabaw na may mga sinulid na hinabi na ako lang ang makakakuha. Ang mga tiwala ng kanyang kapatid na babae ay sumunod, muling binago sa ilalim ng pagkukunwari na tumutulong sa kanila na makatipid sa buwis. Lumagda sila sa kanilang mga halik at kaswal na pasasalamat, hindi kailanman pinaghihinalaan ang mga koneksyon na aking itinayo sa lahat. Isang hila at ito ay mag-uumpisa sa lahat. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mekanika. Ito ay ang bigat ng pagdadala nito ng nag-iisa. Ang lihim ay lumalaki na mas mabigat araw-araw na parang bato sa aking bulsa. Hindi ko ito maibababa. Nakita ko ang sarili ko na nakatitig sa mga lumang larawan sa aking telepono.
Ako at ang nanay ko sa aming munting kusina sa bahay, nagtatawanan sa sunog na toast. Ang kanyang mukha ay may linya na may uri ng pagod na nagmula sa pagmamahal ng husto at paghingi ng kaunti. Nang tumawag siya upang sabihin na darating siya para sa isang pagbisita, naramdaman ko ang isang bitak sa fakad na aking hawak. Dumating siya sa isang maulan na hapon, ang kanyang maleta ay lumana sa mga gilid, at hinila ako sa isang yakap na may amoy tulad ng bahay. Nasa opisina si Ricardo, ngunit nang bumalik siya ng maaga, naramdaman kong nag-iisa ako, pinapantay ang aking buhok, sinuri ang mga counter kung may anumang sinyales ng kaguluhan. Binati niya siya ng mabilis na halik na halos hindi nakadikit sa pisngi niya. Pagkatapos ay inihayag na aalis siya sa katapusan ng linggo sa isang biyahe sa golf kasama ang mga kliyente. Nang umalis na ang kanyang sasakyan, pinisil niya ang aking kamay sa buong kusina. Kinabukasan, sa pagkawala niya, umupo kami na may mga itlog at kape, ang sikat ng araw ay sumasala sa mga bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nagmadaling linisin ang mesa. Gaano katagal ka na niya pinadarama na ganito? Tanong niya, hindi tumitingin mula sa kanyang plato. Natigilan ako, fork kalahati sa aking bibig. Tulad ng ano? Nakilala niya ang aking mga mata pagkatapos, matatag at may alam, na parang kailangan mong pagtrabahuhan ang iyong lugar sa iyong sariling bahay. Ang mga salita ay nakabitin doon, at biglang dumating ang mga luha, mainit at hindi inaasahan. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang mga file na aking natagpuan, ang mga bulong tungkol kay Lourdes, ang paraan na ang aking trabaho ay naalis mula sa akin piraso-piraso. Kung paano ako nagtatayo ng isang bagay ng lihim, hindi dahil sa paghihiganti, ngunit dahil hindi ko kayang hayaan ang aking sarili na mawala ng tuluyan. Nakinig siya, hawak ang aking kamay, at nang natapos ako, nanahimik siya sa mahabang sandali. Ang unang pag-aasawa ng iyong ama ay natapos na ganito, sabi niya sa wakas. Naghintay siya ng matagal, iniisip na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagtitiis. Sa huli, nawala siya ng higit pa sa pera. Nawala niya ang kanyang apoy. Tumayo siya at hinila ako pataas kasama siya. Halika na, kinukuha natin ang kailangan mo kung sakaling. Ginugol namin ang hapon sa pagtitipon ng mahahalaga, mga dokumento na aking kinopya, mga damit na nakaramdam na parang ako, pera na itinago sa maliliit na halaga. Itinago namin ang lahat sa likod ng closet ng basement, sa likod ng mga kahon na hindi niya hinawakan. Kapag handa ka na, sabi niya, yakap ako ng mahigpit bago siya umalis. Tumawag ka, narito ako. Pagkaalis niya, mas nakaramdam na walang laman ang bahay, ngunit nakaramdam ako ng mas buo, mas malakas sa katahimikan. Ilang araw pagkatapos nito, dumating ang mga bulaklak. Malawakang peon sa mga kulay rosas at puti na naihatid sa pintuan. Ang card ay hindi para sa akin. Hindi na makapaghintay para sa iyong kaarawan, pangalan. Tinawagan ko ang florist, boses masaya na parang kinukumpirma ang isang order. Mga lingguhang paghahatid, sabi nila, sa isang suite ng hotel sa sentro ng lungsod. Sa loob ng kalahating taon, inilagay ko ang bouquet sa counter at tinitigan ito. Nararamdaman ang huling mga ilusyon na nag-iwan. Hindi sa isang pag-crash, ngunit may paghinga. Nang gabing iyon, nahiga ako sa tabi niya, nakikinig sa kanyang pantay na paghinga, at napagtanto na hindi na ako galit. Ako ay malinaw, handa nang piliin ang aking sarili kahit na nangangahulugan ito ng paglalakad sa apoy. Dumating ang gabi ng aking kaarawan na parang anumang gabi, ngunit may tahimik na ugong sa ilalim ng lahat. Ang kaalaman na ito ang katapusan ng pagpapanggap. Pinili ni Ricardo ang mga damit para sa akin. Inilalagay ang mga ito sa kama na parang mga kostyum para sa isang pagtatanghal. Magsuot ng isang bagay na angkop sa okasyon, sabi niya, hindi nakatingin sa aking mga mata. Pinili ko ang simpleng itim mula sa likod ng aking aparador, ang binili ko noong mga taon na ang nakararaan bago siya, kung ang mga damit ay tungkol sa kung ano ang aking nararamdaman, hindi kung paano ako tumingin sa tabi niya. Nagmaneho kami sa sentro ng lungsod ng tahimik, ang kanyang telepono ay nag-iilaw sa mga mensahe na ibinagsak niya sa akin. Ang pribadong silid ng steakhouse ay buhay na sa mga tinig nang umalis kami sa elevator. 40 katao,
Lahat ng kanyang mga kaibigan sa kolehiyo, mga kasosyo mula sa kumpanya, ang kanilang mga pinakintab na asawa at kasintahan. Walang isa mula sa mundo ko, walang isang mukha na nakakakilala sa akin maliban sa pagiging tahimik na anino ni Ricardo. Ginabayan niya ako sa isang kamay sa aking likod na parang pagmamaneho kaysa sa pagmamahal. Sa ulo ng mesa, ang kanyang lugar card ay kumikinang. Ang akin ay nasa malayo, itinago, at sa tabi niya si Lourdes Santos. Tumingin siya habang pumasok kami, ang kanyang ngiti ay maikli at may kaalaman, bago bumaling sa lalaki sa tabi niya. Ang kaibigan sa kolehiyo ni Ricardo, ang isa na handa nang pumalit sa aking lugar sa kumpanya. Hinalikan ng kanyang ina ang aking pisngi ng tingingawa na parang alam na niya ang script. Umupo ako sa aking lugar sa gitna ng mga mas batang asawa, ang kanilang mga usapan tungkol sa mga bakasyon at trainer na naghuhugas sa akin tulad ng ingay sa background. Tumagal ang pagkain, mga kurso na halos hindi ko natikman, alak na walang katapusang ibinuhos. Pinamunuan ni Ricardo ang silid mula sa kanyang dulo, ang mga kwento ay dumadaloy. Tumataas ang halakhakan sa kanyang mga pahiwatig. Hinawakan ni Lourdes ang kanyang manggas sa tamang mga sandali. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na anunsyo. Sa pamamagitan ng dessert, isang masaganang bagay na tsokolate na may nag-iisang kandila. Lahat sila ay nanonood, naghihintay. Tumayo si Ricardo, tinapik ang kanyang baso. Tumahimik agad ang silid. Bago natin i-toast ang kaarawan ni Elena, aniya, ang kanyang boses ay may lasong pag-e-ensayo. Mayroon akong gustong ibahagi. Ang mga mata ay tumingin sa pagitan namin. Naramdaman ko ang sobre sa aking pitaka. Ang mga gilid nito ay matalas laban sa aking mga daliri. Binabati kita, bagsak. Aniya, nakaharap sa akin na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tapos na tayo. Ang halakhakan ay tumama tulad ng isang alon. Malakas, gumaan na parang lahat sila ay humihinga para dito. Itinaas ang mga baso. Ang mga sigawan ay tumugtog. Si Lourdes ay nagpalakpak ng maselan. Ang kanyang ekspresyon ay matagumpay. Hindi ako gumalaw noong una, hininga lang ang sandali, hinahayaan itong tumira. Pagkatapos ay tumayo ako, naglakad sa haba ng mesa na may mga hakbang na gumawa ng eko sa biglang katahimikan. Lumingon ang mga mukha, ang pagkalito ay nagkislap habang papalapit ako. Itinulak ko ang sobre patungo sa kanya, ang aking mga kamay ay matatag. Bago ka magdiwang, sabi ko, ang boses ay kalmado at malinaw. Ipaliwanag sa iyong mga kapatid kung bakit naglaho ang kanilang matrikula, sa iyong mga magulang kung bakit mawawala ang kanilang bahay at mga sasakyan ngayong gabi, at sa iyong mga kasosyo kung bakit babagsak ang kumpanya bago dumating ang tseke. Ang katahimikan ay makapal na ganap. Tinitigan ni Ricardo ang sobre, pagkatapos ay tumingin sa akin, ang kanyang kumpiyansa ay pumutok tulad ng manipis na yelo. Tumalikod ako at lumakad palabas. Ang pinto ay nagsara ng mahinahon sa likod ko. Sa lobby, naramdaman kong umuugong ang aking telepono minsan, pagkatapos ay muli, ngunit patuloy akong gumagalaw sa malamig na hangin ng gabi. Ang mga takong ay kumakalampag sa bangketa patungo sa aking kotse na nakaparada sa kabila ng kalye. Sa loob, binuksan ko ang aking laptop at pinanood ang dashboard na aking itinayo na nabuhay. Ang mga abiso ay nagpaputok ng paisa-isa. Ang mga pautang ay tinatawag na, ang mga sistema ay naglalak, ang mga pondo ay nag-freeze, lahat ay konektado, lahat ay nagkasira tulad ng aking plano. Sa pamamagitan ng mga bintana ng restauran, nakikita ko ang paglitaw ng kaguluhan, mga telepono na inilabas, tumataas ang mga tinig. Ang kanyang ama ay naglalakad na may kamay sa kanyang tainga. Ang mga baso ay nabasag habang may tumumba sa isang tray sa kanilang pagmamadali. Sinimulan ko ang kotse at nagmaneho sa aking kondo sa tahimik na kapitbahayan sa tabi ng lawa. Ang isa na binili ko ilang buwan na ang nakararaan sa pamamagitan ng isa sa aking mga nakatagong kumpanya. Hindi alam ni Ricardo ang tungkol dito. Iniisip niya na ang aking mga bihirang gabi sa labas ay ginugugol sa mga murang hotel o sa aking ina. Simple ang lugar, malambot na ilaw, mga libro sa mga istante na aking pinili, isang tanawin ng tubig na nagpakalma sa huling mga gilid ng tensyon. Nagkape ako at naupo sa mesa, pinapanood ang mga kumpirmasyon na nagro-roll in.
Unang nagdilim ang platform ng kumpanya, nabigo ang mga backup sa likod ng mga pader na ako lang ang makakapagbukas. Ang mga abiso ng kanyang mga magulang ay dumating sa susunod, ang kanilang bahay sa lawa ay nawala. Ang mga account ng kanyang mga kapatid ay nakalock, ang kanilang mga kinabukasan ay tumigil. Sa loob ng maraming araw, nanatili ako roon sa katahimikan. Hindi pinapansin ang baha ng mga tawag, hinahayaan ang istruktura na aking itinayo na gawin ang trabaho nito. Sa ika-4 na umaga, tumunog ang doorbell ng maaga. Sa butas ng sulyap, nakita ko si Ricardo, kulubot na suit, hindi nakapag-ahit, malalim ang mga mata. Binuksan ko ang pinto, ngunit nakatayo sa frame, may hawak na kape. "Pakiusap," sabi niya, ang salita ay lumalabas sa kanya na parang isang banyaga. "Pakiusap, ano?" Nawala na ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay ng aking mga magulang. Hindi man lang ma-access ng mga batang babae ang kanilang mga account. "Sabihin mo lang sa akin kung paano ayusin ito." "Hindi mo kaya," sabi ko ng simple. "Ito ang nangyayari kapag nagtayo ka sa kung ano ang hindi sa iyo." Naglabas siya ng isang makapal na sobre. Mga banta sa batas, mga pahina ng mga akusasyon. Binaliktad ko ang mga ito, bahagyang nakangiti sa kawalan ng pag-asa. "Dapat ka nang umalis." Sumagot ang kanyang mga abogado. Ngunit ang aking abogado na naghanda ng maraming buwan ay nagpadala ng ebidensya na nagbago ang kanilang mga banta sa patunay ng kanyang pagnanakaw. Mga pag-record, email, ang katotohanan ng kung sino ang nagtayo ng ano. Pagkatapos ay nagpakita si Lourdes, mukhang mas maliit na walang polish, nag-abot ng isang drive ng kanyang sariling ebidensya, ang kanyang panloob na pakikitungo, mga bagay na maaaring ilibing siya ng mas malalim. "Sa palagay ko ay maaari tayong magkasama," sabi niya. Kinuha ko ang drive, ngunit umiling ako. Hindi ko kailangan, ngunit ang mga investigador ay maaaring. Ang board ay tumawag ng isang emergency meeting. Lumakad ako sa glassroom na iyon sa sentro ng lungsod, hindi bilang ang hindi nakikitang asawa, kundi bilang ang may hawak ng mga susi. Umupo sila ng nakakainip sa paligid ng mesa. Tumanda si Ricardo magdamag, ang kanyang kaibigan ay walang silbi sa tabi niya, ang kanyang ama ay nag-deflate. Ikonekta ko ang aking laptop sa screen na ipinapakita ang web ng pagmamay-ari. "Ginoo," sabi ko, pinapanood silang lumipat. "Bawat piraso ng sistemang iyong inaasahan ay akin. Nilikha bago ang kumpanya, nakarehistro sa aking pangalan." "Ano ang gusto mo?" tanong ng isa. Inilatag ko ang mga tuntunin. Ang karamihan sa akin, mga scrap para sa kanila o ibebenta ko ang lahat sa mga kakumpetensya. Lumagda sila sa loob ng isang oras. Ang mga araw pagkatapos ng pulong ng board ay naging malabo sa isang ritmo ng tahimik na muling pagtatayo. Lumipat ako sa papel na palagi nang sa akin. Tagapagtatag, may-ari, ang isipan sa likod ng makina. Ngunit hindi ako nagtagal sa Cruz & Associates. Ang mga dingding ng salamin ay naramdaman na masyadong katulad ng lumang buhay. Mga eko ng mga pulong kung saan nagbuhos ako ng kape sa halip na pamunuan sila. Ibinebenta ko ang pangunahing sistema sa isang kakumpetensya sa halagang gumawa ng mga headline sa mga pahina ng negosyo. Hindi dahil sa galit, ngunit dahil oras na upang magsimula ng bago. Sa mga pondo, inupahan ko ang espasyo sa sentro ng lungsod na nakaharap sa lawa at itinatag ang Garcia Insights. Itinayo ko ang koponan ng maingat. Mga kababaihan na nakakonekta ako sa loob ng maraming taon, bawat isa ay napakatalino at hindi napansin sa kanilang sariling karapatan. Mayroong Elena na ang mga modelo ay naghugis ng muli ng pagsusuri sa peligro sa isang malaking bangko upang makita lamang ang kredito na napunta sa kanyang boss. Sofia, isang coder na nag-innovate ng mga bilis ng kalakalan, ngunit na natiling nakatigil sa mga tungkulin sa antas ng pagpasok. Nagtrabaho kami sa tabi-tabi, ang mga ideya ay dumadaloy ng walang mga ego, ang bawat kontribusyon ay pinangalanan at pinarangalan. Ang aming unang kliyente ay nag-sign on sa loob ng ilang linggo, na iginuhit ng artikulo na sa wakas ay nagsabi ng katotohanan. Kung paano ako lumikha ng sistema mula sa wala. Kung paano ito inaangkin at pagkatapos ay binawi.
Mas marami ang sumunod, ang mga pagbabalik ay umaakyat ng mas mataas kaysa sa anumang nakamit ni Ricardo. Nawala siya sa pananaw pagkatapos noon. Ang mga investigasyon ay lumalalim, mga maling representasyon, mga panloob na galaw na inilantad ng ebidensya na ibinahagi ni Lourdes. Ang kanyang kumpanya ay natunaw sa mga papeles at demanda. Ibinebenta ng kanyang mga magulang ang kanilang bahay sa Lawa sa isang pagkawala, na lumipat sa isang mas maliit na lugar kasama ang kanyang tiyahin. Lumipat ng paaralan ang kanyang mga kapatid. Nagtatrabaho ng part-time upang matakpan kung ano ang hindi na magagawa ng mga tiwala. Hindi ko pinanood yon ng may kasiyahan. Ito ay pag-aayos lamang ng isang balanse, ang natural na pagtatapos ng isang istruktura na itinayo sa buhangin. Dumating ang nanay ko para bumisita di nagtagal. Pumasok siya sa bagong opisina, ang kanyang mga mata ay lumalawak sa ugong ng pakikipagtulungan, ang mga puting bar na puno ng mga equation at plano. Nang makita niya ang aking pangalan na nakaukit sa pinto, Elena Reyes, CEO, inabot niya at sinubaybayan ang mga letra. Ang kanyang kamay ay matatag, ngunit ang kanyang paghinga ay nahuli. "Hindi ka lang nakaligtas," sabi niya ng mahina. "Gumawa ka ng isang bagay na maganda mula sa mga piraso,